Good morning po. Announcement. Today is the first Sunday of February, no? Feb 1. So, 2 linggo pa, anniversary natin sa 15. So, ang gawain natin is 10 ng umaga. Another announcement, kung mapapansin po ninyo, late ako kanina dumating. Kasi meron akong online na pinapasukan. So, mga alas 9, quarter to 10 kami natatapos. So, pakiusap ko lang po sana, magkaroon tayo ng adjustment sa ating gawain. Siguro gawin natin medyo mas late pa yung mga 10 AM ang start natin. Hanggang lang naman, ngayong February hanggang May. Tapos babalik na tayo sa 9 AM na start. Kasi ito na lang yung isang subject na na matagal ko nang iniiwasan kasi ang opening is tuwing Sunday. So palagi kong sinasabi doon sa secretary nung graduate school, ayaw kong kunin yan kasi linggo ng umaga, kay Lord yan. Pero nung nakaraang pag-usap namin nung secretary, sabi niya, ito na lang yung last na subject kong kukunin para makatapos ka. So sabi ko, wala akong magagawa kung di kunin ito. Ang ginawa ko, kinausap ko yung teacher ko kanina. So, bali ang klase natin, 8 hanggang 11:30. Sabi ko, tatamaan talaga no? So, kinausap ko yung teacher, ma'am, pwede ba mag-dismiss ka ng mas maaga? Ayan, mga 1 oras bago matapos yung talagang kahit mga 10:30, alas 10. O sige, walang problema, sabi sa akin Sabi niya, kasi nag-church ka. Alam niya, ang pastor ako, at kailangan kong mag-preach sa mga ganung oras. So, pumayag siya. So, sabi niya, mga 10:30, i-dismiss ko kayo. So, saka nakakatawa doon sa klase namin, dalawa lang kami magkaklase online. Kasama yung isang teacher, bali tatlo lang kami nag-uusap. So pag nag-drop pa ako, di tanggal yung buong section na yun, dissolve, mga kapatid. So kaya, ayun, medyo nag-agree naman siya sa akin. Ayan, So siguro mga susunod, lang naman, February hanggang May lang. Ayan. Tapos back tayo sa 9 AM na start. Okay, ngayon, gusto ko i-share sa inyo itong title ng ating mensahe. Tingnan po ninyo ito, From invitation to imitation. Nung in-invite ka, yung nag-invite sa'yo, ginagaya mo na. Ayan, Ang topic na to ay patungkol saan? Sa discipleship. Tingnan natin yung iba't ibang mga facts about discipleship. Sabi, ang discipleship daw is a long process of journey and not a single event in a Christian life. Ano ibig sabihin? Ang pagdidisipulo, by the way, unahin ko muna yung definition ng discipleship. Sa Greek term, ang discipleship, mathetes. Ayan. Ibig sabihin yan, matayon. Ayan, Ibig sabihin yan, learner, imitator, follower. Ayan po yung sabihin ng discipleship, or disciple. Kung titignan natin yung root word niya, ang root word niya is discipline. Ibig sabihin, yung isang tao, he is disciplining himself because he wanted to follow his master, his leader. So kung merong disciple, merong follower. And obviously, as a Christian, ang ating na-follower, ang ating fina-follow, ang ating master, ang ating Lord, walang iba kundi si Jesus Christ. So sabi, ang pagdidisipulo, ang pagkakatuto, ang pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay mahabang proseso ng lakbayang buhay ng Kristiyano at hindi isang event lang. Next, tingnan pa po natin ito. Jesus didn't call people to instant maturity but to ongoing transformation. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na nung nabautismuhan ka na, pag-ahon mo sa tubig, hindi ka na nagkakasala, mabait ka na agad, wala na agad yung mga struggles, wala na agad yung mga addiction. No. Actually, once na nabaptize ka, pagbangon mo, ikaw pa rin yan. Ang naibigay lang sa'yo, yung kaligtasan because of Jesus Christ, because of Christ's achievement, pero yung buhay Kristiyano mo, dyan nag-uumpisa ng pagbabago. So isang bagsak yung kaligtasan, pero yung pagdidisipulo, yung sanctification is mahabang proseso ng maturity, ongoing transformation and process. Next, ito po ang sabi ko, salvation is immediate, but discipleship is progressive. Ang kaligtasan, once na tinanggap mo si Lord, nabautismo ka, bang, ligtas ka na. Pero yung pagbabago, transformation, progressive yan.
You are being transformed day by day into the likeness of His image, si Jesus Christ. Mga kapatid, ayan. Tingnan po natin ito, karugtong pa. Sa stage na ipapakita ko po sa inyo, mga kapatid, nung nagtawag ang ating Panginoong Jesus ng kanyang mga alagad, merong 5 stage na pinagdaanan nitong mga alagad na ito at merong 5 stage na ipinakita ang ating Panginoon dito. Ano? Ito po yung first stage. Nung nakita ni Jesus Christ, yung kanyang alagad, actually dalawa lang ang alagad na nakita niya, yung pinakaunang-unang mga alagad niya. Hindi agad 12 yung alagad niya eh. Actually pa isa-isa niya tinatawag yan eh, no? Ito yung ating first stage, which is come and see. Halika, tignan mo. Ito po sa ibang term is curiosity stage. Ang Bible verse na pagkagamit ko po rito is sa John 1:38 to 39. Ito yung unang encounter ni Jesus Christ doon sa dalawa niyang disciple. Tingnan natin yung John 1:38 to 39. I think itong dalawang disipulo na ito, si Andrew tsaka si John. Ayan, nung dumating si John the Baptist at dumating ang ating Panginoon, nagkita sila. Ang sabi ni John the Baptist, ito na si Jesus Christ, the Lamb of God. Sabi niya ganyan, siya yung Messiah. So, ang nangyari, na-introduce na ni John the Baptist si Christ sa public. Pero, merong dalawang alagad si John the Baptist, originally, ang umalis sa kanya at nagsimulang sumunod kay Lord. Sabi nito sa verse 38 ng John chapter 1, lumingon-lingon si Jesus Christ, nakita niya yung dalawa sumusunod. Ang tanong niya, ano ang gusto ninyo? They said, Rabbi, which means teacher, where are you staying? So sumusunod yung dalawang alagad, ano po gusto ninyo? Guro, saan kayo mananatili? Sa verse 39, ang sabi ng Panginoon, come, sabi niya, and you will see. So they went and saw where he was staying and spent that day with him. And it was about the 10th hour. So medyo maghahapon-hapon na raw yan, sabi ganyan. Nakita niyo yung unang sabi ng ating Panginoon, pumunta kayo para makakita kayo. Tingnan natin doon sa outline, church. This is the first stage. Come and see. Hindi ba't nung una yung nakita si Jesus Christ, nung una yung napakinggan ng mga bagay-bagay patungkol kay Lord, nung una kayo napunta sa church, sa cell group, ano yung na-develop sa inyo? Curiosity level. Pumunta ka, nang sa gayon makakita ka. So ang dito, ang nangyayari, itong dalawang disipulo na ito, si Andrew at si John, the disciple is exploring who Jesus is. Pumunta sila kay Lord, tinignan nila, at ang sabi, they stayed with Jesus sa maghapong iyon. Nakita nila kung saan tumuloy, kung ano ang ginagawa ng Panginoon, inoobserbahan nila, kasi naku-curious sila o na-attract sila sa turo, sa pagkatao ng ating Panginoong Jesus. Hindi ba ganoon din tayo? Nung na-curious tayo kay Lord, you started attending church, you started going to Bible studies, cell groups, o kaya kung nung araw, napunta ka sa crusade, umattend ka ng encounter retreat, naku-curious ka kasi merong nag-invite sa'yo. Itong dalawang disciple na ito, ganun din. Naku-curious sila kay Jesus Christ. So ito yung first step ng discipleship, from invitation to imitation. Next, ito pa po ang sabi, when faith is new, bagong-bagawin pa na ng pantayan nila eh, questions are many. Siguro yung dalawang ito nagtatanong, ano kaya gagawin niya? Sino kaya siya? Ano ba talaga siya? Ayan. Hindi ba't nung unang punta natin dito sa ating pananampalataya, marami tayong katanungan, marami tayong expectations, marami tayong hinahanap sa buhay. At tinitingnan natin kung si Jesus Christ ba at yung kanyang mga teachings is relatable to our life. Ganyan din yung ginagawa nitong dalawang alagad na ito. Marami silang observations, curiosity, kasi nga yung faith nila, bago pa lang. So pag ang pananampalataya, bago, ang Kristiyano, makulit. Questions are many. Ito yung curiosity stage or level. Next, pakikita po natin. Ito yung pangalawang level. Ayan. Kanina, come and see. Ngayon naman, come and follow me. So, nung buwi na si John tsaka si Andrew, ako lang ginawa nga ni Andrew,
Pinito niya agad sa kapatid niyang si Pedro eh. Tol, nakita ko na yung Messiah. Sama ka, halika. Si John ganun din. Ito na, nakita niya yung grupo ng mga fisherman. Ang tawag dito sa come and follow me, commitment stage. Yung una, ano yung una? Come and see. Ito naman, come and follow me. Commitment stage. Saan verse matatagpuan mo ito? Matthew 4:19. Ito yung tinawag ng Panginoon, yung unang grupo ng kanyang mga alagad, yung fishermen group, mga kapatid. Tingnan natin yung Matthew 4:19. Sabi ng Panginoon, come, follow me, and I will make you fishers of men. Nakita niyo kung paano mag-invite si Christ. Nakita niyo kung paano mag-arouse ng curiosity si Christ. Nakita niyo kung paano gumamit ng creativity si Christ. Ginamit niya yung kanyang invitation para makarelate yung mga mangingisdang iniimbitahan niya. Ang sabi niya, di ba sila ay fishermen? Ito naman ang sabi niya, I will make you fishers of men. Kung ngayon, sabi ng Panginoon, mga malalansang isda ang tinitipon ninyo, gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Hindi ng isda ang kukunin ninyo, mga makasalanang tao na para matransform, sabi ng Panginoong Jesus. So dito po sa verse na ito, tingnan natin ito, merong tatlong bagay. Come. Dahil doon sa ba? Yung come. Ano sabi niyang come? Pumunta ka. Nakita niyo po yan? Actually, yung come na yan, it is a graceful invitation. Bakit ko po nasabi? Totoo naman that nobody and no one deserves Christ's invitation. Hindi naman deserve nila Pedro na maging alagad eh. Hindi naman deserve ni John, ni Andrew, tsaka ni James na maging apostles ni Lord. But because of the grace of God, they were chosen. They were invited by Christ, and the Lord said to them, come. Nakita niyo sino ang nag-initiate? Si Kristo. Hindi nila sinabi na, pupunta kami Lord. Ang unang nag-invite, si Lord, come. Ano yung pangalawang challenge niya? Follow me. Hindi ka lang pupunta, makikipag-encounter kay Christ ng isang bagsak. Kailangan mong sundan siya kung saan siya pupunta. Bakit kailangan sumunod kay Lord? Para maobserbahan natin siya, para matuto tayo sa Kanya, para makita natin kung ano yung ginagawa niya, para makita natin yung mga spiritual practices na gagawin niya at mga ituturo niya. Kailangan mong sumunod. Ano po? Ano ang sabi? And I will make you fishers of men. Ang sabi niya, I will make you. Hindi niya sinabing, you will make yourself. I will make you. Ibig sabihin, ang pagdi-disciple, si Lord ang active. Bagamat may participation ng tao, pero pinakita nito ang emphasis, I will make you. Ako ang magtuturo. Ako ang mag-i-encourage. Ako ang magpapabago sa inyo. Ako ang mag-i-empower. Ako ang mag-i-equip sa inyo. Nang sa gayon, kayo ay magiging fishers of men. So nakita niyo po yung tatlong stage na yan. Come follow Christ and what? They will be transformed into fishers of men. O, tingnan natin po, church, yung karugtong nito, yung outline. Ayan, ano? Commitment stage. Dito po sa commitment stage, eto na. The four disciples were leaving all priorities. Ano yung prioridad o trabaho ng apat na sinauna o unang grupo ng ating mga alagad, ng alagad ni Christ? Mangingisda sila. Ano yung mga iiwanan nilang all priorities? Yung Lake of Galilee, which is very rich pagdating sa mga isda, iiwanan nila yan. Yung hometown nila. Ano yung pangalawang iiwanan nila? Yung bangka nila, yung net nila, yung mga gamit nila. Ano yung pangatong iiwanan nila? Yung pamilya nila. Iiwanan nila yan in exchange for following Christ. Ano yung pang-apat na iiwanan nila? Yung title nila, yung pagiging fishers of men, yung old self, yung old priority sa buhay, iwan mo yan. Hindi ba't nung tayo'y tinawag ng Panginoon, marami ka na rin naiwan. O hanggang ngayon, bit mo ba? Alam niyo, church, nung nagsimulang sumunod si Pedro, si Santiago, si Juan at si Andres kay Panginoong Jesus, walang bargaining na nangyari. Kasi yung bargaining, hindi naman sinabi ni Pedro na ano eh, sige Lord, susundan ka namin, pero bibit-bitin namin yung bangka namin sa pagsunod sa'yo.
Lalagyan ko ng tali, Lord, yung bangka ko, parang maliit na truck-truckan, susundan kita, pati yung mga net, yung mga isda, at yung pamilya ko, walang ganung nangyari. The point is this, if you are willing to follow Christ, kailangan meron kang maiwan. Kailangan iwan mo yung old priorities mo. Pangalawa, ito po, sa commitment stage, yung obedience, naging intentional na. Ibig sabihin, yung pagsunod ni Pedro, ni Juan, Santiago at ni Andres, sinasadya na nilang sumunod kay Lord. Intentional. Sinadya nilang puntahan ng Panginoon. Sinadya nilang iwan ang mga bagay para kay Lord. At sinadya nilang samahan ng ating Panginoon kung saan siya pupunta. And then yung pangatlo, letter C, follow Jesus even it disrupts life. They follow Jesus kahit na na-disrupt, na-istorbo, na bago-bago, na rumble-rumble yung schedule nila sa pagsunod nila kay Lord. Actually, talagang binaklas ng Panginoon yung old priorities nila. Sama kayo sa akin, iwanan niyo yung bangka ninyo, iwanan niyo yung mga isda, iwanan niyo yung hometown niyo, come, follow me. Alam niyo, church, ang sabi nga nila, maganda raw yung Sea of Galilee. Napakaliit na lawa, napakaganda ng tanawin, sariwa, at very rich pagdating sa isda. Talagang pag nandun ka, parang ayaw mo na raw umalis. Pero ang chance ng Panginoon dito, Peter, James, John, and Andrew, kung nagagandahan kayo sa Sea of Galilee, mas marami pa akong magagandang bagay na ipapakita sa inyo if you will follow me. Yung real purpose mo in life, hindi lang yung pagiging fisherman, bagos pagiging fishers of men. Biruin nyo, ang ipinalit ng Panginoon sa kanila, hindi lang yung trabaho nila, ang pinalit ng Panginoon, ang pinalitan ni Lord, yung kanilang destiny. From fishers of men becoming, or from fishermen, they became fishers of men. So ito na yung commitment stage. No, yung una, na curious, ito na, naging intentional na yung pagsunod kay Lord. O, tingnan natin yung karugtong, yung sunod na stage, mga kapatid. Come and be with me. O, ayan. Yung isa, curious. Yung isa, commitment. Ito na, formation stage. What do we mean by formation stage? Ito yung hinuhulma na ni Lord yung kanyang mga disciple. Ito na yung binabago na niya. Ito na yung nagda-download na siya ng mga ng mga insights, nagda-download na siya ng maituturo niya, nagda-download na siya ng mga truths about sa Kanya, about God, about salvation, about grace. Formation stage. Ayan. I-relate natin sa sarili natin. So, noong una na-curious tayo, kung pa-attend lang. Sunod, ito na. Regular attender ka na ng Sunday worship. Ito na. Formation stage. Na-challenge ka na mabago yung buhay mo, kapatid. Noong una, ang binago lang ni Lord, yung pagiging mangingisda lang nila. Pero ngayon, sa formation stage, ang babaguhin na ni Lord, yung buong pagkatao na ng mga alagad niya. Let us see kung anong verse yung gagamitin natin dito, no? Sabi po rito sa verse na nilagay ko dyan, ano ba yung next verse? Tingnan natin. Sige. Pakiclick. Meron verse dyan na nakalagay. Basta yung sumunod dyan, meron dyan. Ayan, ano? Sabi rito, sa Mark ba yan? Mark yata, ano? Mark 2 yata, ano? Mark 3. Ayan. Sabi rito, He appointed 12, designating them apostles. O wait, dyan muna tayo. Noong una, ang tawag sa kanila, follower. Tapos naging disciple, naging learner. Ngayon, apostol na. They were called what? They were designated as apostles. Ano sabihin yung apostol? Isinugo. Someone na isend. Parang messenger. That they might be with Him and that He might send them out to preach. Ano ang purpose ni Lord kung bakit in-appoint niya ng mga alagad ang mga apostol? Ano ang purpose niya? Para makasama niya sila, para magkaroon sila ng bonding moment, at nang sa gayon, maipadala niya at sila ngayon ay mangaral.
Nakita niyo po nung una, na curious, sumunod, ito na, binabago ka na at tinuturuan ka na kung papaano mag-preach, kung papaano ka mag-serve into the kingdom of Jesus Christ. Meron pa ba nakalagay sa next verse? Ayan, wala na. Back tayo dun sa outline, church. Ayan, ano? Come and be with me. Hali kayo. Sumama na kayo sa akin. Tingnan natin po ito, yung formation stage. Next. Relationship comes before responsibility. Ano ang kahalagahan kung bakit si Jesus Christ kailangan niya ng makakasama at kailangan siyang samahan at kailangan siyang sumama rin sa mga alagad? Ano ang kahalagahan kung bakit magkakaroon sila ng bonding moment? Church, kung tatanungin mo ninyo ako kung ilang taon ang bonding moment nila? 3 taon. Ano kaya nangyayari sa 3 taon na nagsama itong 12 ito? Kasama si Lord. Jesus Christ built relationship to His disciples. And after He built relationship, He gave them what? Responsibility. Ito natutunan ko sa pag-disciple eh. Kailangan pala yung mga disciple ko sa church, samahan ko. Mahabang oras ng pagsasama. Baka meron tayong practicum, meron tayong OJT. Ito yung ginagawa ng Panginoon eh. Ano? So hindi lang niya kinikilala at hindi lang siya kinikilala ng mga alagad, tinuturuan na niya kung paano mag-preach, kung paano magpalayas ng demonyo, kung paano magpagaling, kung paano mananangin, tinuturuan na niya yan. And aside from that, ikinukondisyon na nila, nasasabi ng Panginoon, ito na ang gagawin ninyo ngayon. But before silang isend, relationship po na ang focus ni Christ. Relationship comes before responsibility. O tandaan natin, ang sabi ni John Maxwell, you cannot ask for a hand if you haven't gave your heart. Hindi mo pwedeng utusan yung tao kung wala kang relasyon. Kung hindi mo natatouch yung puso ng tao. So dito si Jesus Christ, tinatouch niya muna yung puso ng kanyang mga alagad. Ibinibigay niya muna yung kanyang puso bago niya hingin yung kamay ng mga alagad niya para mag-work for the kingdom. Relationship comes before responsibility. Next, tingnan po natin ito. The first purpose of discipleship is intimacy muna and not immediate activity. Sabi ng Panginoon, bonding muna tayo. Getting to know each other. Mamasyal muna tayo. Team building muna tayo. Di ba't kaya sa mga kumpanya, sa mga organizations, maging paaralan, company, maging sa military, mahalaga yung may team building. Kaya sa team building, doon kayo nagkakaalaman nung mga katrabaho mo, nung mga kasamahan mo, nung mga leader mo. Mahalagang merong group dynamics. Ano? So ang unang purpose pala kung bakit isinama ng Panginoon sa buhay niya, itong 12 ito, is para magkaroon ng relationship at intimacy. At hindi agad trabaho. So sa 3 taon na ito, tinuruan ng Panginoon itong mga ito, dinownload niya yung kanyang mga teachings. Then ito, nung nabago na sila, isesend ko na kayo, sabi ng Panginoon Jesus. Next, another thing. Ito na matindi. Yung pang-apat na stage. No? Come and die with me. Ito yung surrendering stage. Church, sandaan natin, ang pagsunod kay Kristo, hindi para gumaang ang buhay mo. Hindi para pahigain ka sa cama de rosas. Hindi para i-bless ang buhay mo, para pagyamanin ang buhay mo, materially and financially. Ang pagsunod kay Kristo is all about spiritual things. It's all about doing the task that God has given you for His kingdom. Ang pagsunod kay Kristo, maraming opposition, maraming pagsubok. Kaya maraming sumusunod kay Kristo, nakaka-third stage lang eh. Actually, may mga tagasunod nga kay Kristo na curious lang eh. Nung nawala na ang curiosity, umalis na rin sila. Maraming sumunod kay Kristo, church, hanggang second stage lang. Nung sinabi ng Panginoon, come follow me, sumunod naman sila. Nung naboring na sila, nung nahirapan na sila,
Nung nakita nila yung mga bagay na iiwanan nila kumpara sa pagsunod nila kay Kristo, nagtimbang-timbang sila at minahal nila yung bagay ng mga ng mundong ito, bumaklas sila kay Lord. Pero ito yung pinakamatinding pagsubok eh. Susubukin ang pagsunod natin kay Kristo sa pamamagitan ng pag-threaten ng kalaban sa buhay natin. Ito yung tinatawag na surrender states. O ito yung tinatawag na patay kung patay states sa pagiging disciple ng Panginoon. Tignan natin ang bansang Iran ngayon. Sabi nila, Iran is one of the fastest growing daw ng Christianity sa buong mundo na bansa. Pero alam niyo, ang daming pinapatay ngayon doon. Punta ka sa Africa, ang dami rin mga pinapatay ng mga Kristiyano doon because of their faith. Nakakalungkot, nakakaiyak, pero nakaka-encourage and nakaka-challenge sa atin ng mga hindi nakaka-experience ng persecution. Dahil sila, they are willing to give up their life para lamang sa pagsunod kay Christ. Samantalang tayo, hindi natin maiwan ang bangka natin, hindi natin maiwan ang old self natin in exchange of following Christ. Mahalaga, church, malaman natin kung ano nga ba ang sinabi ng Panginoon dito sa surrender stage na ito. O, tingnan natin yung verse na gagamitin po natin. Luke 9:23 to 34. Basahin po natin ito. No? Ano sabi ng Panginoon? Then He said to them all, lahat ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, he must deny himself. May kailangan niyang itanggi yung kanyang sarili. Take up his cross daily and follow me. Diyan muna tayo. Ano yung pinapagawa ng Panginoon kung talagang gusto mong sumunod sa Kanya? Deny yourself. Pag sinabing deny yourself, kung ano yung sarili mong plano sa buhay mo, kung ano yung sarili mong comfort, kagustuhan, o mga magagandang bagay na gusto mong gawin sa buhay mo, kailangan mo nang alisin yan. Alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Alam niyo, pag sinabing deny yourself, ito yung kakalimutan mo na yung sarili mo in exchange doon sa i-consider mo yung mga nais ng Panginoon sa buhay. Abay, mahirap iwanan yung mga kagustuhan at nais natin sa buhay, di ba? So yan ang number one na sabi ng Panginoon sa surrender stage. You have to deny yourself. Alam nyo, ang best example ng denying oneself, yung sinabi ni Pablo sa Galatians 2:20. Ano sabi niya? Ako'y napako ng kasama si Kristo at hindi na ako'y nabubuhay sa akin. Bagkus si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang aking buhay na isa nabubuhay ngayon, nabubuhay ko ng pananampalataya sa pagsunod kay Kristo na nagmahal sa akin. Ito yung napakagandang verse ito. Ang sabi ni Paul, hindi na ako si Pablo eh. Si Kristo na nabubuhay sa akin eh. Yung Pablo na kilala nyo, naipako na sa cross yan. Ngayon si Kristo na nasusunod, yung nag-ooperate sa buhay ko. Kapag Diyos, mahirap yung ganyan, i-deny mo yung sarili mo. O ito pa yung matindi, yung pangalawa. Take up His cross daily. Cross symbolizes death. Cross symbolizes dying to oneself. Dying to yourself. Kaya sabihin ng cross. Ang hirap niyan. At ang sabi ng Panginoon, ang pagbubuhat daw ng cross, hindi once a week, hindi once a month, hindi tuwing Semana Santa. Ano sabi niya? Take up His cross daily. Ay, araw-araw. Kapatid, pag sinabing take up His cross, hindi naman literal na bubuhatin mo to. Hindi. Pag sinabing take up your cross, willing kang maghihirap para kay Lord. Willing kang mag-suffer, mag-undergo ng persecution, mag-undergo ng pambabash, willing kang pagtawanan, mapahiya, alang-alang kay Lord. Take up His cross daily. At ang sabi, and follow me. Ang hirap ba yan? Pag sinabing follow Jesus, ano nga ibig sabihin? Tinitignan mo yung ugali niya. Tinitignan mo yung character niya. Actually, ang mahirap dito yung pagsunod kay Kristo eh. Tinitignan mo yung nagpatawad si Kristo kahit nung pinako na siya sa krus. Tinitignan mo na yung turo ni Kristo. Ano sabi ng turo ng Panginoon? Patawarin mo yung mga nagkasala sa iyo, ipanalangin pa sila. Ano sabi ng Panginoon?
Pag hiningan ka ng 1 mile, give an extra mile. Pag hiningan ka ng damit, pati yung balabal mo, ibigay mo. O, pag sinampal ka, no, sabihin, iharap mo yung kabila, ang hirap kaya nun. Hindi ibig sabihin ng pagsunod kay Christ. Ngayon, church, kung tinignan natin sila Pedro, sila Santiago, sila Juan, yung 12 alagad, sinasabi nila, tol, parang yung pagsunod yata kay Lord, pahirap na ng pahirap ah. Ako ng pag-disciple, o pagiging disciple ni Christ, parang pag-aaral lang din yan. Nung nursery kayo, palaro-laro, ganun-ganun kayo, takbuhan, sige, ganun-ganun. Nung grade 1, medyo nag-iisip ka na. Hirap ng 1+1 ah. Yan na. Pagdating na nung nung high school, ano to, algebra na, hirap na ito, calculus. Tapos, pagdating nung college, patay, may thesis na. May dissertation na. Pahirap na ng pahirap. Pero ang maganda kapatid, pag tinapos mo, rewarding. Ang maganda rin, pag natapos ang buhay mo ng pagiging alagad ng Panginoon at nagampanan mo yung pinapagawa niya, rewarding din. Ano sabi sa'yo? Bibigyan ka raw ng corona. Round of life ang bibigyan ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang parable nung nagampanan ng kanyang mga followers yung kanilang trabaho? Well done, my good and faithful servant. Hindi na sinabing well said. Hindi na sinabing well sung. Hindi na sinabing well practiced. Hindi na sinabing well played your piano, your guitar, your drum. Ang sabi niya, well done, ginawa. Hindi na sinabing well written. At ang sabi niya, my good and faithful what? Servant. Hindi na sinabing my good and faithful pastor, my good and faithful bishop, my good and faithful general, my good and faithful guitarist. Hindi na sinabing gano'n eh. My good and faithful servant. And servant, ito yung pinakapababang uri ng trabaho. Well done, my good and faithful servant, sabi ng Panginoon. Nakita rin dyan sa pagsunod kay Lord, papahirap na ng papahirap pa. Parang yung pag nagba-mountain climbing kayo, nasa parang-parang ng bundok, sasabihin mo, ang dali-dali naman, nasa naman siya sabi lang matakik dito. Eh nung kalagitnaan na, hinihingal ka na. Nung malapit ka na sa tuktok, numinipis na yung hangin, wala ka na. Naghingal kabayo na tayo. Pero sundin pa rin natin si Lord, kapatid. Tingnan po natin yung karugtong niyan. May karugtong ko ba yan? For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life para raw kay Lord will save it. Maraming tao nagbaback out kay Jesus Christ kasi mas gusto nila yung buhay sa mundong ito eh. Pero may mga tao rin na isinuko, itinanggi, inayawan na ang magandang buhay na offer ng sanlibutan alang-alang para kay Christ. Tandaan niyo, church, ang real adventure, ang real joy and happiness of life, hindi yung mga bagay na ino-offer ng sanlibutan. Hindi yan. Ang real joy and adventure in life, yung pagsunod na ino-offer ng Panginoon. Yung invitation na sinasabi ng Panginoon sa atin. Yung pagiging disciple, yung pagiging learner, yung pagiging servant para sa ating Panginoong Jesus. Diyan mo makikita, matatagpuan at mararamdaman ang tunay na what? Na joy, na thrill, no, ng isang magandang buhay. Adventure ang ano na, ang challenge sa atin ng ating Panginoon, ang alok niya, kapatid. So tingnan natin yung sa outline ulit. Ano? Come and die with me. Sino dito yung willing ng mag-undergo dito kay Lord? Nakita niyo yung una, come and see, come and follow, come and be with me. Ngayon, come and die with me. Lord, ang hirap. Mamamatay ako. Kasama ka. Ang nakakalungkot, ang magandang church, pag namatay ka, kasama mo si Lord. Pero ang nakakalungkot, if you don't come, you're gonna die alone. Kasi hindi mo sinurrender yung buhay mo kay Christ. Matanda natin, back tayo sa comparison. Yung kaligtasan mo, madali lang yan. Kasi lahat ng kaligtasan mo, trinabaho ni Lord. Si Lord ang gumawa. Yung merit, yung credit ni Lord, ibinigay lang sa'yo. Pero ang mahirap yung pagsunod kay Lord.
next stage, tingnan po natin dito yung karugtong pa. The invitation of Jesus is complete surrender that includes self-denial, cross-bearing, and loyal obedience. Kaya nga ang hirap di ba? From invitation to imitation. Another thing, ito na yung pinakahuli, yung panlima. Go and make disciples. Ang nilagay ko dito kapatid, hindi go and make disciple go and make disciples with S in plural form. Gagawa ka ng maraming tagasunod, maraming alagad, hindi isang alagad lang, marami. Kaya nga multiplication stage ang sabi po rito. Basahin po natin yung sabi niya sa Matthew 28, 18 to 20. Ano sabi ng Panginoon sa Bible verse? Ito na. Ito na yung moment na inuwanan na ni Kristo yung kanyang mga alagad. Pabalik na siya dun sa Ama sa langit. At ito yung pinakahuling bilin niya. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth. Pero mo, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa akin na. Eh kung ang lahat ng kapangyarihan pala ay nasa kay Lord na, wala na naiwan sa demonyo para katakutan mo ang demonyo. Eh, kasi lahat na ng authority, lahat na ng kapangyarihan na kay Lord na eh. So therefore, dapat malakas sa loob mo sa pagsunod sa Kanya. It is simply because the one who is commanding you has all the authority in heaven and on the earth. Eh, kaya nga sabi nga nila wala na natira sa demonyo, lahat na ng kapangyarihan, lahat na ng authority na kay Lord na eh. O, sabi niya ganyan, therefore, sa verse 19, go. Hindi sinabing come. Go. Nakita niyo yan? Yung una, puro come, follow me, puro come, puro gano'n. Ngayon, go. Go and make disciples, ano sabi niya, of all nations. Hindi niya sinabing of all Europe, of all Asia, of all Africa, of all nations. Ito na yung specific na utos niya. Baptizing them sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos ang sabi, ituro niyo sa kanila kung ano rin yung itinuro ko sa inyo. Pero ito ang assurance ng Panginoon. Lahat na ng authority na sa Kanya, ito pa matindi. Ako'y sumasa inyo hanggang sa dulo ng mga panahon ito. Even at the very end of the world, nandyan si Lord, nakaback up sa'yo. Nag-i-strengthen, nag-i-encourage para sa atin. Multiplication states. Nung nakita ng Panginoong Jesus na itong mga disciples niya is patay kung patay sa Kanya, they are willing to die for the gospel, for His sake. Ito na. Naturuan na kayo, na-equip na kayo, then let's change and transform this fallen world. Go and make disciples. But don't worry, lahat na ng authority nasa Kanya na. Ayan. At sasamahan pa tayo with Jesus Christ. Mga kapatid. Tingnan natin po yung sa outline of church. The disciple, dito sa multiplication stage, ito na nangyari. The disciple becomes a discipler. Hindi ka nagtuturo sa mga tao, hindi ka lang nagko-convert, nagbabaptize, hindi. Nag-i-equip ka na rin ng mga tao. Dati ikaw yung tinuturuan eh. Ngayon naman ikaw na yung nagtuturo. At tinuturuan mo rin sila yung mga bagay na tinuro sa'yo ng Panginoon. Ibig sabihin, nagre-reproduce ka na ng sarili mong pananampalataya sa tao ito. Yung pangalawa, faith is reproduced in others. Church, listen to this. Ito gusto kong ma-address ng concern eh. Yung pananampalataya natin, yung ginagawa natin, kailangan natin ma-introduce sa iba. Ano ibig sabihin? Alam niyo po nalulungkot po ako. Kasi nung minsan, ginawa ng kalalakihan yung mga bubong, kung umaakyat, mga senior na. Sana maipasa yung ganung burden sa next generation. Brother Penny, si Brother Paul, mga senior na ito eh. Sana mapalitan ng younger and stronger generation. Ano ang solusyon? Bakit hindi naging ganon? Mag-disciple. Pagdating sa kusina, sino mga gumagawa dyan? Sister Josie, Sister Rose, Sister Nick. Sana ma-reproduce din sa iba. Pagdating sa preaching, ako na lang mag-isa pala.
kailangan ma-reproduce ko rin sa iba. Kailangan may ibang gagawa. Tandaan ni church, kahit na anong galing ng leader, kahit na naibago niya yung level ng grupo niya, kung wala siyang na-reproduce na pamalit, hindi siya magaling na leader. Ang pinaka-test kung ang leader ay magaling, na ihanda niya sa kanyang pag-alis, sa kanyang paglisan, yung organization na iiwanan niya, at nakapag-groom, equip, nakapag-empower siya ng next generation na mas gagalingan pa kaysa doon sa ginawa niya nung una. Kaya si Jesus Christ ang galing eh. He was able to reproduce 12 ordinary men to change the course of this fallen world. Ang galing ni Lord eh. At sana yun din ang gawin natin. Ma-reproduce natin yung faith natin. And then yung pangatlo, investing spiritually in others. Naalala ko pa paano nag-invest si Lord sa mga alagad. 3 taon niyang sinama. 3 taon niyang inikot-ikot sa Israel. 3 taon niyang inobserbahan yung kanilang mga ginagawa. 3 taon niyang tinuruan, sinupervise, kinoach. 3 taon niyang pinagtiyagaan, minahal. Ano? At alam niyo ba, sa pagdidisciple, may mga ups and downs din yan. Lalo na si Pedro, ang daming ups and downs ni Pedro. Ano sabi ng Panginoon? O, balang araw, papatay nila ako. E si Pedro, umepal eh. Ay, Panginoon, hindi ko hahayaan na mapatay ka nila over my dead body. Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Sa likod ka, demonyo ka. Ano nakita mo? Siguro kung si Peter hindi ka na disciple, makikipag-away kay Lord. Sabi mo, Lord, demonyo ako? Demonyo ka rin. Baka malamang makipagganutan na yun eh. Pero dahil sa si Pedro ay na-disciple at natutong magpasako, nung sinabi ng Panginoon, tumalikod sa likod ka, demonyo ka. Tapos si Peter natamimi eh. Tingnan niyo po yung katakot-takot na kahihiyan na inabot ni Pedro. Ano sasabi nung 11? Demonyo ay Peter pala, Peter. Ay, demonyo ka pala, Pedro eh. Nakita niyo to? Nakita niyo pa ba nagpasunurin yung matigas na ulong mayabang na si Pedro? Na kung madalas, nauunang gumana yung dila sa utak. Nauunang magsalita eh, sa kanya isip, ano nga ba yung sinabi ko? Ganun si Pedro eh. Ang pagdi-disciple, ganyan kapatid, ganyan kalupit magbago ng tao si Jesus Christ. Kaya sa totoo lang, hindi perfect si Lord eh. May isang demonyo talaga sa alagad niya, si Judas, mga kapatid. Actually, maganda rin may Judas kasi sa pagkakamali, sa hindi mga magagandang pangyayari, may natututunan din tayo. Kung may natutunan tayo kay Pedro, may matututunan ka rin kay Judas. So, ganyan kadaling mag-disciple si Lord at ganyan siya kadaling mag-motivate, mag-mobilize ng mga tao. Ano ba yung sabi nung dalawang magkapatid, si James at si John? Panginoon, na-reject tayo rito ah. O Lord, sige, bigyan mo kami karapatan na magpatagal ng kidlat. Kikidlatan natin itong mga to, Lord. So, sabi ng Panginoon, mga anak kayo ng kidlat. Na ganyan. Ang tawag ni Lord sa Greek, Boanerges. Parang Boanerges kayo. Anak nga ng kidlat. Nakita niyo yun, church? Yung mga roughness na ugali ng mga disciple, ano yung nilihan ni Lord eh? Si Paul, another one. Si Paul na bully, nanununog ng church, panatiko sa Old Testament, pinipersecute niya si Christ tsaka yung church. Ano ginawa ng Panginoon? Nung binulag niya, Saul nung una pangalan, Saul eh. Nasa ulo tama eh, kaya Saul eh. Eh nung nabago na, naging Paul. Ibig sabihin ng Paul, little, na-humble na siya. Pero grabe mag-change ng tao si Lord. In the same way, tayo, if willing tayong ma-transform niya sa pamamagitan ng pagdi-disciple, ganyan din ang mangyayari sa atin. Marami tayong iiwan, pero mas maraming idadagdag sa iyo si Lord. Iiwan mo yung kasalanan, iiwan mo yung addiction, iiwan mo yung pangit na ugali, pero ang idadagdag sa iyo, Lord, eternal life, crown of life, good future, destiny,
adventure, na kahit na mahirap, pero ang ending, na-overcome natin. O, tingnan natin yung Karugtong Church. Ano nga ba ang signs ng magandang kalusugan at progreso sa pagdi-disciple? Pag ang isang tao na nagsimulang sumunod kay Lord, ay nagiging masunurin na, good sign yan. Good sign yan. Pero pag ang tao dinidisciple mo, lalo yata nag-i-increase ang disobedience ha. Pero mo, pinapawin mo ng soul kung ano-ano pinagkakagawa. Pinagawin mo ng soul kung ano-ano ginagawa sa church. Hindi, mukhang dapat natututong mag-obey, nai-increase yung pagsunod. Ito pa, pangalawang sign. Nababawasan na yung kagustuhan niya at kahumalingan niya sa kasalanan. Ay, mula nung tinanggap ko si Lord, parang nawala na ako ng ganang gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat eh. Parang ayoko na. Parang nagigilty na ako. Kaya parang nahihiya na ako sa sarili ko, tsaka nahihiya na ako kay Lord kapag ginagawa ko yung mga bagay ng kasalanan sa buhay ko. Ayan, pangalawang good sign yan. Pagka yung tao na nagsimulang mag-disciple ni Lord, nawawala na yung appetite niya sa mga makakamundong bagay na ito. Ito po, Christ-like transformation. Dati-dati pikon yan. Ngayon pag biniro mo, hindi na siya. Ayan. Dati-dati yan, magagalitin ang ulo niyan. Oo. Mahaba lang ang pila sa grocery, nag-aamok na yan. Pero ngayon, kahit nasa dulo siya, sige, mauna na kayo lahat. Sige, muna na kayo. Nagkakaroon na ng Christ-like transformation sa buhay yan. Dati-dati, ang palaging pinikwento niyan, yung mga nakaraang pangit yan. Sinaktan ako, inaway ako, binuli nila ako, gagantihan ko sila. Pero ngayon, ang pinikwento niya, pinatawad ko na sila, tinutulungan ko pa sila. Christ-like transformation na nangyayari dyan. Ito po, pang-apat, growing love for God and people. Ayan, pag nagkakaroon na siya ng concern sa mga mahihirap, ay kawawa naman yung Aaron. Tulungan ko nga. Ay, hindi, maglilingkod na ako kay Lord. Aatin na ako lagi ng discipleship, ng mentoring, ng prayer ablaze, kung anong mga gawain kay Lord. Sasama na ako sa worship team. Aakit na rin ako ng bubong para sa church. Tulungan ko sila Brother Pet at si Brother Paul. Kasi mga senior na sila, baka malaglag sila eh. Yan, nagkakaroon ko na ng love kay Lord, tsaka sa tao, tsaka concern. Ito pa matindi yung panglima. Natutungto ka ng mag-pray, tsaka magbasa ng Bible. Dati saka ka lang nagpe-pray pagka nagigibit ka eh. So ngayon, pag-isip mo na umaga, nagpe-pray ako. Bago ako matulog sa gabi, nagpe-pray ako. Nag-research na ako sa scripture, nagpapasa na ako ng Bible. Pag hindi ko maintindihan, tatanungin ko sa Google. Ayan, titignan ko kung ano yung sabihin. Madali ka na mag-aaral ng Bible ngayon eh. Noong panahon namin, ang hirap mag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, daming resources eh. May internet na. Ito po, serving sacrificially. Ayan, dati di nagbibigay yan, ngayon nagbibigay na siya. O, sama niyo ako sa ano? Sama niyo ako dun sa contribution natin. Bibigay ako yung mga ganyan. Serving sacrificially. Ayan. Pa-absent muna ako sa trabaho. Unahin natin tapusin itong gawain sa church. Serving sacrificially. Ayan. Alam niyo itong aling na sign na ito, pagka ito nangyayari na sa tao, it means na transform na yan. Good sign yan ng health and progress sa pagdi-disciple. Next, tingnan po natin. Sige, dito na tayo matatapos, church. Tayo po ito tumayo. Yan. Ano po nilagay ko rito? Let's see. Only those who walk with Jesus are sent to talk about Jesus and make disciples like Jesus. Tandaan natin, you are not authorized to talk about Jesus if you aren't disciple of Jesus. Tandaan natin, hindi ka pwedeng mag-disciple ng tao kung hindi ka rin na-disciple para kay Jesus. Only disciple can disciple people. So, pwede ko siguro mag-disciple pero hindi sa Jesus way. Sa pamamaraan mo lang. So, another thing, yung pinakahuli.
We are not just saved from something, but also sent for something. Sana kapatid, yung relationship natin kay Lord, wag lang hanggang cross. Bagos hanggang sa sarili rin nating cross. Tama ba? Sa totoo lang, church, yung cross na kung saan napako si Lord, hindi naman sa Kanya yan eh. Sa atin talaga yan. Sa atin talaga yan. So nung kinuha niya yung cross natin at naligtas na niya tayo, ito naman ang chance sa atin ng Panginoon, anak, ako naman ang magbibigay sa iyo ng cross. Yung cross ko naman ang pasalin mo. Yung burden ng kingdom. Yung burden ng evangelization the whole world. Yung burden of doing what is right and what is godly. Yun naman ang gawin natin. Sana church, ang relationship natin kay Lord, huwag lang hanggang naligtas na lang tayo. Hindi, niligtas ka kasi may gagawin ka. Niligtas ka kasi naniniwala ang Panginoon na may potential ka. Potential na magbago pa, maging kagaya kanya, maglingkod sa kanya, magdala ka rin ng tao para kay Lord. Niligtas tayo ng Panginoon, kapatid, hindi lang para mag-church tuwing linggo. Kundi niligtas tayo ng Panginoon para ma-transform into His likeness in every day of our life. Para to carry our cross every day. Para to follow Jesus kung saan man siya pumunta. At para gawin yung pinapagawa niya na go and make disciples of all nations. Church, ito yung pinakamalaking trabaho na nakikita ko eh. Oo, maraming problema. May personal problem tayo. Meron tayong environmental problem. No, yung global warming. Meron tayong political crisis. Ayan, yung mga gera-gera. Yung mga territorial problem, yung West Philippine Sea. Maraming problema eh. Pero ito, pinaka nakita kong nakakalungkot palalo eh. Yung sinabi ng Panginoon na go and make disciples of all nations. Ako naniniwala, church, pag itong inuna natin, yung ibang problema mawawala yan. Kasi na-disciple na lahat ng tao eh. Na-transform na lahat ng tao. Unahin natin to, yung pag-disciple, ako naniniwala. Pag ang tao lahat ay na-disciple na, naging follower na ni Christ, maganda ng mundo. Wala tayong problema sa gera, wala tayong problema sa persecution, wala tayong problema sa global warming kasi ang mga tao may concern na sa Mother Earth. May concern na tayo sa sarili nating daigdig, di ba? Wala nang problema sa agawan ng teritoryo. Wala na kasi disciple na natin. So nakikita ko talagang number one problem ng mundo, walang disciple. Kukunti ang disciple at kulang na kulang ang nagdi-disciple. So pwede mo natin sabihin, Lord, I'm in. I'm in. I want to be like you. I want to be like your followers. I want to be like Peter, like John, like Paul, like James, that they gave up everything in exchange of following you, of surrendering to you, of obeying you. Sana po, church, ganyan ang tingin natin ngayon, Lord. Huwag lang tayong pupunta kay Lord kasi may bagay tayong hihingin, puro pasasalamat, we are after for blessing. Hindi, Lord, pupunta ako sa church kasi willing akong sumurrender, isuko ang buhay ko sa pagsunod at paglago para sa inyo. Willing akong gampanan, Lord, yung aking mission para sa inyo. Tayo po yung pupunta yung pinagdala. Father, thank you so much, O Lord, for making clear about discipleship. Lord, mahirap. Mahirap sumunod sa mga bagay na pinapagawa mo. Pero salamat dahil, Father, nakita namin na bagamat mahirap ang pagsunod sa inyo, pero Lord, dito lang namin matatagpuan ang tunay na adventure ng buhay, yung kasama ka namin sa mission, Panginoon. Father, I pray, O Lord, for this church, Genuine Church of Christ, na, Lord, seryosohin namin yung discipleship. Na, Lord, makahanap kami, Lord, ng i-disciple, mag-commit kami, na, Lord, mag-undergo kami, Lord, ng transformation process na ito, Father. Nagsagay, Lord, magampanan namin yung inyong pinapagawa na go and make disciples of all nations. Father, empower us, O Lord. Help us na mapagtagumpay na lahat ng pagsubok na ito. And I pray din, O Lord, sa mga Kristiyano, Lord, na nasa ibang bansa na nape-persecute, sa mga Christian sa Africa, sa Middle East, sa China na nakakaranas, O Lord, ng severe persecution. Lord, salamat
Bagaman, ganun yung pinagdadaanan nila, pero Lord, we are empowered and we are encouraged by their faith. I pray, O Lord, na dumami pa po ang inyong mga tagasunod sa mundong ito. Nang sa ngayon, Father, ma-prepare na namin, Lord, ang sanlibutan sa inyong pagbabalik. Salamat, Father God, at nawa, Lord, na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay mag-commit sa pagiging disciple. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng disciple ng Lord ay magsabi na, Amen.